Our Daily Bread, April 24, 2024, by Monica LaRose, that entitled, United Diversity in Christ. The scripture for today is 1 Corinthians o Unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 12 hanggang 14, at versikulo 21 hanggang 27. Sabi dito, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina ang sila pangang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya nating higit na pinapahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal, upang hindi magkaroon ng pagkakabaha-bahagi. Sa halip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Papuri sa Diyos sa pagkakabasa ng kanyang dakilang salita. And the statement goes like this. In his essay, Service in the Spectrum, Professor Daniel Bauman, Jr., writes of the difficulty of navigating decisions about how to serve his church as an autistic person. Sabi, isinulat daw ni Professor Daniel Bauman, Jr. kung gaano kahirap ang magdesisyon kung paano maglilingkod sa sambahan bilang isang may developmental disorder sa kanyang sanaysay na may titulong Service in the Spectrum. Well, autistic people have to forge a new path forward every single time. A unique path that takes into account mental, emotional, and physical energy, alone recharging time, sensory inputs and comfort level, time of day, whether or not we are being valued for our strengths, and accommodated for our needs rather than excluded for perceived deficits, and much more. To explain further, sabi ang mga taong may ganito daw ay maaring mayroong sariling pamamaraan to deal with things. Ito ay may epekto sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay. Ang iba ay nangangailangan ng alone time o oras upang mag-isa, hanapin kung saan mas komportable, mapilit minsan, at marami pang iba. For many people, Bauman writes such decisions while reorienting people's time and energy. Likely will not undo them. Those same decisions might well undo me. Bauman believes that the vision of mutuality Paul describes in 1 Corinthians 12 could be a healing solution. There in verse 4-6, Paul describes God uniquely gifting each of his people for the common good. Each is an indispensable member of Christ's body. When churches come to understand each person's uniqueness, God-given wiring and gifting, instead of pressuring everyone to help in the same way, they can support their members to serve in ways that fit their giftings. So to make this simple, sabi dito naniniwala daw si Bauman sa tinukoy ni Apostol Pablo na ang bawat isa ay may sari-sariling kakayahan at kahalagahan. One cannot be perfect alone. God is the only perfect. May kaya tayo na hindi kaya ng iba and vice versa.
Lahat ng ating kaibahan ay kumukumpleto sa pagiging Diyos ni Christ. So to emphasize na rin, imbes na pilitin natin ang isang individual na mag-function sa isang gawaing wala naman sa kanilang puso, tulungan natin silang mahanap ang kanilang regalo and lead them to enhance that more. Hayaan silang palaguin ang biyayang kanilang taglay mula sa Diyos. In this way, each person can find flourishing and wholeness and be secure in their valued place in Christ's body. Di ba nga, ang taong walang pagnanais na matutong kumanta ay hindi makakakanta. Ang isang taong hindi naglalaan ng oras upang pag-aralang sumayaw ay hindi makasasayaw. Kung wala sa puso natin ang isang bagay, hindi tayo mapipilit na gawin ito. Lalo na kung may iba tayong nais pagtuunan ng pansin. May sarili-sarili tayong nais at bugso ng pusong gawin ito, kaya't hindi maaaring ipilit ang ayaw. We all have our free wills, kaya walang sapilitan. Enhance our own gift dahil ito ang regalo sa atin ng Diyos. Ang sabi nga, 'di ba, use our talents to glorify the Lord. Mas mag-glorify natin si Lord kapag napapalago natin ang regalong nais at kaloob niya. At mas mag-glorify natin ang Lord kapag hindi tayo napipilitan, kapag hindi tayo namimilit, at hindi tayo pinipilit lang. So, pagfokusan natin ng maigi yung mga bagay na alam natin kung saan tayo mahina o kung saan tayo mas maari pang makapagpalakas. It is a matter of self-evaluation na maari nating gawin individually to find the purpose, the gift, the talents that God gave us. So let us value every member of Christ's body and thank God for creating us all uniquely. God bless everyone.